makinig sa programang Farm Updates. Alamin ang mga makabagong teknolohiya sa agrikultura at pangingisda. Alamin ang karapatan sa inyong lupain at mga bagay-bagay na makakatulong sa pangkabuhayan, mga bagong pamamaraan at mga impormasyong dapat mong malaman. Lahat ng ito sa pagtataguyod ng pamumuhay upang mapalago ang inyong ani at kita. Farm Updates. Hitik sa kaalaman para sa tagumpay ng inyong kabuhayan. Farm Updates. Mapapakinggan tuwing araw ng linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, dito sa DXMS Radyo Bida 882. Sabayang napapakinggan sa Voice FM 92.1, Radyo Bandera 105.3 at DXUP FM 105.5. Mapapanood din ito ng live sa Facebook page ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Farm Updates. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulan na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulan na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Isang napakagandang umaga po sa lahat ng mga suki, hunatin na taga-subaybay ng ating palatuntunan. Maging kayo ay dito sa Bangsamoro Region, diyan po sa may North Cotabato, diyan po sa may South Cotabato, at syempre pa sa labas na ng ating rehiyon na kung saan umaantabay po sa ating palatuntunan. No, na alam ho natin, pinapakinggan nila at naging kaugalian na po nila ito. Dahil ito ay para sa lahat, lalo na po yung nagpaparami ng ating pong pagkain, ng ating mga isda, o mga gulay at marami pang iba. Dahil napapakinggan din ho tayo simulcast mula po dito sa Radyo Bida ng DXMS, ay ang ating pong radyo natin, ang ating Voice FM, ang Bandera, ang Dear FM dyan po sa may Kabakan, Cotabato, ang DXUP dyan po sa North Cotabato, catering of course ng ating po mga kapatid ng mga Highlander o Tuduray. At kaya tayo po mga kaibigan din ay napapanood sa
ating Maguindanao Sky Cable, ang Channel 4 and 33. Kaya standby ho kayo dyan. Kami na pong bahala sa inyong maghahatid po ng mga ibayong mga impormasyon, mga teknolohiya at mga balita. Magbabalik po kami para po sa ating pong balitaan pagkalipas po lamang nito. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay naglalayong ipaunlad ang mamamayan ng rehiyong Bangsamoro sa pamamagitan ng 3 flagship program. Ang binhi, isda, lupa. Ang binhi o Basic Integration for Harmonized Intervention ay isang programa na nakapokus sa pagbabawas ng kahirapan para sa mamamayan ng BARMM. Ito ay binubuo na estratehiya na maihatid ang intervention upang matiyak ang positibong epekto sa buhay ng mga magsasaka ng rehiyon. Isda o Integrated Sustainable Development for Aquaculture Capture. Ang layunin ng programa ay upang makabigay ng pangkabuhayan para sa mangingisda, mapaasosasyon, kooperatiba o individual. Sa lupa naman tayo dadako, o land distribution and development for the upliftment of poor ARBs. Ito ay patungkol sa pamamahagi ng lupa sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Kasabay nito, ang paghahandog sa mga ARB organizations ng iba't ibang support services gaya ng trainings, mga farm inputs, farm machineries at free legal assistance para proteksyonan ang kanilang karapatan sa oras na manganib. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng MAFAR sa inyong lugar. Public Service Announcement. Paalala na hindi kailanman maniningil ng anumang fees o charges ang TAACPC staff para sa pagpoproseso ng loan applications. Tanging ang aming partner lending conduits ang maaaring maningil ng service charge na naayon sa aprobadong guidelines ng programa. Mag-ingat at siguruhing official LGU, DA at ACPC staff ang inyong kausap. Hinihikayat namin na i-report agad sakaling mayroong lumapit sa inyo upang maningil ng kahit anong fees o charges. Iwasan ng gancho. Iwas scam. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council. Para po sa ating mga balita, pagsasanay sa pamamahala ng mga inland water resource ay isinakatuparan ng MAFAR. Ang ulat po ni Miss Connie Canlas. Upang higit na paghusayin at palakasin ang kakayahan ng mga tauhan at technician sa pagbibigay ng teknikal na tulong sa mga mangingisda at local government units tungkol sa pamamahala, pagpapanatili, proteksyon at wastong paggamit ng mga mapagkukunan, ang Ministry of Agriculture, Fisheries at Agrarian Reform, partikular na ang Fisheries Resource Management Division na pinamumunuan ni Senior Aquaculturist at OIC Chief na si Norodin M. Kid ay nagsagawa ng 2 araw na pagsasanay sa mga kawani sa pamamahala ng inland water resources. Sa kanyang malugod na mensahe, sinabi ni Fisheries Services Director 2 Mahmoud D. Mamalangkap na kailangan nating bigyang pansin ang kalagayan ng ating lumiliit na inland resources upang mabawi ang maraming potensyal na magagamit upang mapataas ang produktibidad para maiangat ang kalagayan ng pamumuhay ng pamayanan ng mga Bangsamoro. Si Director General of Fisheries Pendatun S. Patarasa naman ay taus-pusong nagpasalamat kay Minister Muhammad S. Yacoob, PhD, sa kanyang walang humpay na pagsisikap sa pagbibigay ng suporta at tulong sa pagpapatupad ng mga plano at programa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Pinuri din niya ang mga kalahok sa kanilang presensya at kasabikan na makakuha ng kaalaman sa pagsasanay na ito at muling iginiit na ang capacity building ay ang pangunahing esensya ng lahat ng ating mga aktibidad at kahusayan sa pagbibigay
pagbibigay ng mga serbisyo lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kung ikaw ay capacitated, nangangahulugan na ikaw ay epektibo at kung kaya mong gampanan ang iyong tungkulin ng mabisa, kung gayon ikaw ay nagbibigay ng mga dekalidad na serbisyo sa ating mga kababayan at sa gayon ay isinusulong ang paglago ng agri-fishery ng MAFAR sa BARM, dagdag pa niya. 21 technician mula sa Regional Office, Maguindanao Province, 63 barangays o Special Geographical Areas at Lanao del Sur ang nakinabang sa nasabing pagsasanay. 2 eksperto mula sa BIFAR National Office ang nagbahagi ng kanilang kaalaman sa pamamagitan ng Zoom sa katauhan ni Romualdo M. Paul, MSc at BIFAR Center Chief ng National Inland Fisheries Technology Center sa Tanay Rizal sa kanyang paksa, Balik Sigla sa mga ilog at lawa o BASIL, Program Orientation. Nenita S. Kawit, focal person ng BASIL sa Calabarzon sa kanyang paksang National Enhancement Program ng BASIL sa Calabarzon at sa harapang lecture mula sa Regional Office ni Chief Norodin M. Kid sa kanyang paksang Legal Framework on Local Management, Lake Management at Tunggal Yukasan Aquaculturist 2 sa kanya namang Inland Resources Management. Ang ikalawang araw na aktibidad ay ginawa naman ang workshop sa resources management capability ng bawat kalahok na lalawigan. Mafaraming anet kita, Serbisyong Bangsamoro, Connie Canlas, nag-uulat. Bangsamoro Region, ipinagdiwang ang Sharif Kabunsuan Festival na kung saan naging kabahagi po dito ang MAFAR. Ang ulat po ni Miss Nesrin Talib. Nakibahagi ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa pagdiriwang ng Sharif Kabunsuan Festival noong 13 ng Disyembre taong kasalukuyan sa Alnor Mall, Cotabato City. Nakibahagi ang MAFAR sa pamamagitan ng Agribusiness Marketing Assistance Division o ng AMAD ng Ministry mula sa pamumuno ni Chief Dr. Tong Pingyaman. Ang AMAD ay nag-display ng iba't ibang produkto mula sa island provinces na kinabibilangan ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Tampok din ang probinsya ng Lanao del Sur sa kanilang mga native products at kagamitan maging ang probinsya ng Maguindanao. Personal na nakibahagi sa opening program noong Lunes si Director 2 for Admin and Finance Services, Julie O. Maliga sa ngalan ni Minister Muhammad S. Yaqub, PhD. Ito ay nagpahayag ng kanyang buong suporta sa naturang aktibidad. Ang week-long celebration ng Sharif Kabunsuan Festival ay mula sa pangunguna ng Ministry of Trade, Investment and Tourism na pinamumunuan ni Minister Abu Amri A. Tadik. Ito ay nilahukan ng iba't ibang ministries at partner line agencies mula sa rehiyon. Highlights ng celebration ang pagtatampok sa kultura at rehiyon ng Bangsamoro at ang produkto na likha mula sa mga probinsya ng BARM Region. Ang Sharif Kabunsuan Festival ay ipinagdiriwang taon-taon tuwing buwan ng December mula 15 hanggang 19. Ang tema sa taong ito ay Reliving the Past for an Empowered Bangsamoro na may layuning pagtibayin ang collaboration sa lahat ng ministeryo at magkaroon ng sustainable economic industry sa rehiyon sa kabila ng pandemyang kinakaharap. Ang inilunsad na Trade and Tourism Fair sa pamamagitan ng ribbon cutting ay magtatagal mula December 13 hanggang 20. Kalakip ang process at food product display. Samantala, nagkaroon din ng series of activities sa loob ng Bangsamoro Government Center gaya ng Tourism at Trade Fair Exhibit, Ginakit, Kandulang, Fashion Show at Habing Bangsamoro. Ito ay alinsunod sa pagdiriwang ng Sharif Kabunsuan Festival. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Nesrin Talib, nag-uulat. Groundbreaking ng halos 3 milyong halaga ng warehouse project ng MAFAR isinagawa dito po sa probinsya ng Maguindanao. Ito po ang ulat ni Ms. Bea Pedrosa. Nakatakdang makinabang ang mga magsasaka ng palay sa isang warehouse project ng MAFAR sa Maguindanao. Ito ay upang higit pang ihatid ang pag-udlad,
at tulungan ng mga magsasaka na mag-imbak ng kanilang mga ani ng palay sa lugar. Ayon kay Minister Muhammad S. Yacob ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, nagkakahalaga ng 2.99 million warehouse project na nilagyan ng malawak na pavement solar dryer ang itatayo sa Barangay Pikeg sa bayan ng Sharif Agwak na makapagpapatuyo ng 150 to 200 sako ng palay. Pinangunahan ni MAFAR Minister at iba pang opisyal ng MAFAR BARM ang groundbreaking project sa kahilingan ng Itihad Cooperative sa lugar na mayroong mahigit 100 miyembrong magsasaka. Ang mga magsasaka mula sa Barangay Pikeg ng Sharif Agwak Munisipalidad at mga kalapit na nayon mula sa iba pang kalapit na bayan ay maaaring gumamit ng pasilidad para sa ligtas na pag-imbak at mahusay na pagpapatuyo ng kanilang mga agri-products. Inaasahang ganap na matapos ang proyekto sa Hunyo sa susunod na taon at mayroon din itong training facility na kayang tumanggap ng 40 katao. Kailangan ng mga magsasaka ang proyektong ito dahil nag-iimbak ito ng hindi bababa sa 1,000 sako ng kanilang inaning produkto ng palay. MAFAR Engineering Division ay susubaybayan ang pagpapatayo ng pasilidad. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Bea Pedrosa, nag-uula. Mga magsasaka ng Lanao del Sur na biyayaan o nakatanggap ng Agriculture Food Terminal mula sa MAFAR. Ang ulat po ni Erevani Dato sa Kaludan. Pinangunahan ni Deputy Minister Amal Sulaiman ang groundbreaking ceremony ng 45 pasilidad na Agriculture Food Terminal na ipapatayo sa lungsod ng Marawi City noong 12 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ang proyektong pang-agrikultura ay pinondohan sa ilalim ng Bangon Marawi Reconstruction, Rehabilitation and Recovery Program na naglalayong iangat ang pamumuhay ng mga apektadong individual sa Marawi Siege. Sinabi ni Sulaiman na ibinigay ito upang makatulong sa pagpapaayos ng pamumuhay ng mga magsasaka at makasigurong may sapat na pagkain sa Lanao del Sur. Nabanggit ni Provincial Director Attorney Khalid Ansano ng isa sa mga suliranin sa Lanao del Sur ang kakulangan ng pasilidad pang-agrikultura tulad nito. Sinabi ni Ansano na hindi magtatapos ang pagbibigay tulong sa mga magsasaka bilang isa ito sa mga direktiba ni Minister Muhammad S. Yacob. Nasabi niya rin na ang ahensya ay nakapagbigay na ng mga farm inputs upang palakasin pa ang agricultural productivity sa probinsya. Ang proyekto ay mayroong 10 milyong halaga na matatapos sa susunod na 6 months. Maraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Iribani Dato sa Kaludan, nag-uulat. Magbabalik po kami para po sa ating provincial news pagkalipas po lamang nito. MAFAR Trivia. Alam niyo ba na pinangalanan ang golden rice dahil sa ginuntuang kulay nito sa sanhi ng beta-carotene? Ang golden rice ay genetically modified upang makagawa ng beta-carotene na hindi karaniwang matatagpuan sa bigas. Ang beta-carotene ay pinuproseso ng katawan upang maging vitamin A. Mahalaga ito sa ating katawan upang magkaroon ng mas malusog na balat, immune system at paningin. Lagi lamang tandaan kapag masagana ang ani, mataas ang kita. Balita ho natin mula po sa Special Geographical Area na mahagi ang MAFAR ng kambing na para alagaan ng ating mga piling mga magsasaka. Ang ulat po dito ni Noraima Sindato. Isa itong napakalaking tulong ng MAFAR para sa aming kabuhayan. Ito ay iilan lamang sa pahayag ng benepisyaryong tumanggap ng tigda-2 kambing sa isinagawang mass distribution ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Special Geographic Area Office sa bayan ng Midsayap, North Cotabato nitong 14 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng pagpapaigting ng programang halal ng MAFAR sa pamumuno ni Minister Muhammad S. Yacob PhD, Maguindanao Provincial Director Ron Jamin M. Maulana PhD, at aktibong pasilitasyon ni Assistant to the Provincial Director for SGAN Cotabato City, Disumimba D. Rasid. Layunin nito na masuportahan ang kabuhayan ng mga benepisyaryong magsasaka sa pamamagitan ng pag-aalaga at pagpaparami sa naturang kambing.
Layunin din na sa pamamagitan ng pagsasagawa ng distribusyon sa mismong tanggapan ng MAFAR SGA ay masisigurong totoo at lehitimong benepisyaryo ang makakatanggap ng naturang kambing. Tinatayang nasa 126 ang kabuuang naipamahagi na kambing sa indigenous people, Christians at Magindanaon na nagmula sa 63 barangays ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, bago nagkaroon ng distribusyon, ay sinuri muna ni Mr. Disumimba ang mga benepisyaryong tatanggap ng naturang programa. Kanyang ipinahayag na nagsagawa ang SGA ng akto na pagbisita sa mga kabahayan ng naturang mga benepisyaryo upang masiguro kung sila ba ay nangangailangan ng naturang assistance. Ayon kay Disumimba, ang layunin ng naturang pamamahagi ay magkaroon ng kabuhayan ang mga maliliit na magsasakang benepisyaryo nito upang makatulong sa kanila. Dagdag pa niya, nararapat umanong pagbutihin nila ang pangangalaga rito upang mas maparami pa ito. Ipinahayag naman ni Director Maulana ang suporta sa naturang aktibidad. Anya, kami ngayon ang mismong lumalapit sa inyo upang ipaabot ang serbisyo ng MAFAR. Dapat alagaan ang mga proyekto dahil nasa moral governance na tayo ngayon. Inaasahan namin na alagaan ninyo ito at maparami sapagkat ito ay magiging malaking tulong sa inyong kabuhayan. Masayang tumanggap ang 63 benepisyaryo ng MAFAR SGA na nanggaling sa 5 munisipyo ng Piggawayan, Midsayap, Pikit, Kabakan Cluster at Carmen. Sa huli, masayang nagpasalamat sa MAFAR BARM ang representeng IP at non-Muslim. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, mula sa probinsya ng Maguindanao, Noray Masindato, nag-uulat. Mula naman sa Tawi-Tawi, MAFAR at UNFAO na mahagi ng starter kit para sa 16 na community-based organization. Ito po ang pag-uulat ni William Usman Jr. Isinagawa ang pamamahagi ng starter kits noong December 10, 2020 sa MAFAR Tawi-Tawi Provincial Office. Ang awarding and distribution of starter kits ay pinangungunahan ng MAFAR Tawi-Tawi na pinamumunuan ng ating Provincial Director na si Dr. Aider Usnami at si Mr. Ruben Miranda, na Project Team Leader ng Food and Agriculture Organization of United Nations. Isa sa kasalukuyang proyekto ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at ng Food and Agriculture Organization of the United Nations ay ang Project for the Agricultural Training for Establishments of Peace in Mindanao. Ang layunin ng proyektong ito ay upang masanay at lalo pang mahasa ang ating mga magsasaka at mangingisda sa lugar na sakop ng Bangsamoro. 16 na community-based organizations ang nabigyan ng kanya-kanyang starter kits sa pamamagitan ng proyektong ito na siya ring funded ng gobyerno ng Japan. Kabilang din sa mga starter kits ay 6 na hand tractors, welding machines, halal meat processing, cassava grater at iba pang gamit para sa pagsasaka at pangingisda. Ang Director General for Agriculture Services na si Director Daud Lagasi ay siya ring dumalo at nasaksiyan ang naturang pagdiriwang. Sa kanyang talumpati, siya ay natutuwa at nagpapasalamat sa mga namumuno ng UNFAO sa pagkakaroon ng ganitong proyekto upang matulungan at mapaunlad ang ating mga magsasaka at mangingisda. Nagbigay rin ng payo si Director sa ating mga magsasaka na nakatanggap ng starter kits na alagaan at gamitin sa maayos na paraan ang mga machineries at bukas sa pagpapahiram sa mga kani-kanilang kasapi sa organisasyon. Anya, ang pamimigay ng starter kits na ito ay simula pa lang ng tuloy-tuloy na suporta ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at ng UNFAO sa ating mga magsasaka at mangingisda. Pinangunahan ni Director General for Agriculture Services na si Director Daud Lagasi kasama ang Municipal Councilor ng Bungao na si Tita Samsuya, Municipal Fishery Officer ng Panlima Sugala na si Mr. Saliad Alsali, Assistant Provincial Agriculturist na si Hadja Alamina Muhammad Maulana at ang Project Team Leader ng UNFAO, Mr. Ruben Miranda, ang distribusyon ng mga starter kits sa bawat pinuno ng organisasyon.
Tampok din sa programa ang paglalakda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng MAFAR officials at chairman ng community-based organization. Maparaming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro mula sa probinsya ng Tawi-Tawi. Ako po si William Usman Jr., nag-uulat. Yan po mga kaibigan ang kabuuan ng ating pong balitaan at magbabalik po tayo para po sa ating talakayan na napakahalaga. Nangangamba ka ba para sa kalusugan ng inyong pananim? Mahal ba ang mga nabibili mong inorganikong chemical na pataba? Lumipat na sa vermicomposting. Ang vermicomposting ay isang proseso ng paggawa ng organikong pataba mula sa mga nabubulok na materyales na ginagamitan ng mga bulate. Ano-ano nga ba ang pakinabang sa paggamit ng vermicomposting? Una, mababawasan ang gasto sa paggamit ng inorganikong chemical na pataba. Pangalawa, mataas ang nutrient analysis ng nalilikhang organikong pataba. Pangatlo, napapaganda ang salat at bungkal ng lupa. Pang-apat, naitatama ang kaasiman ng lupa at maging ang alkalinidad nito. Panglima, naibabalik ng unti-unti ang kalusugan ng lupa kung kaya nakakatulong sa pagmatagalang mataas na ani ng magsasaka. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na opisina ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa inyong lugar. Mga kaibigan, nasa talakayan portion na po tayo ng ating pagtatanghal at kapiling po natin ngayon ang bagong appointed na Bangsamoro Director General for Agriculture ng MAFAR. Kung kaya't ang tinutukoy po natin dito mga kaibigan na makasama ho natin ay walang iba kundi si Dr. Daud K. Lakasi. So ito muna ang kanyang mainit na pagbati bago po ang ating pong pakikipagtalastasan. Sir, Assalamualaikum and again, welcome to our program. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan mga kaibigan ang ating pong guest. Alam ba ninyo na siya po ay talagang extension workers, and for the period of 29 years mula po sa Department of Agriculture Maguindanao, pumunta po sa itong Ministry of Agriculture nung kapanahunan yan, and of course ang ating pong DAF, o Department of Agriculture and Fisheries, at nagserbisyo din po siya sa MAFAR. At ituloy-tuloy na for 29 years mga kaibigan, siya po ay unang nanungkulan bilang Rural Youth Development Officer para po sa mga 4-H'er, Farm Management Technologies, for the periods of every 3 years yata siya and naging Municipal Agriculture Officer siya ng Sharif Agwak for 5 years. At kasama din siya, coordinator ho siya ng KIADP o Kabulnan Irrigation System na ngayon ay CRIS ng 3 taon. Agriculture component. As agriculture component. Center manager ho siya ng ARMIAC dati, for 5 years. As naging director din ho siya ng R&D ng BARMIAC. Operation chief po ng DAF. At syempre, naging pabalik-balik lang siya na Provincial Agricultural Officer for 8 years. So, yan mga kaibigan, si Dr. Daud Lakasi. At una ho natin sigurong itatanong sa kanya dahil bagong almost 2 months lang ho siya appointed na Director General ng Bangsamoro for Agriculture Sector. So, siguro alamin ho natin siya sa kanyang pagbabalik. Ano po ang kanyang katungkulan sa MAFAR, sir? Ma'am Deg, salamat sa tanong. Bago po natin sagutin, nais po natin tayo ay magpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan tayo ay nahirang na appointed bilang Bangsamoro Director General for Agriculture. Ito ay sa pamamagitan ng ating Good Minister, Dr. Muhammad S. Yaqub at pinirman ng ating Chief Minister, Honorable Ahod Ibrahim. Okay. So, dahil doon, magpapasalamat tayo sa ating Panginoon Subhanahu wa Ta'ala na nabalik tayo dito upang natitira natin na buhay ay makatulong at makapaglingkod
sa ating mga magsasaka dito sa sakop ng ating Bangsamoro Autonomous Region. Ang katungkulan po natin bilang Bangsamoro Director General for Agriculture ay unang-una ay tayo ay magiging overall management, administration and control of the administrative and financial resources as well as the operations of the agriculture sector of the ministry. Okay. Second, advise our minister in the overall direction in the formulations of the ministry's policies, plans, and program and project. And number 3 is to exercise supervision and control over the operating division officers and employees under our responsibilities. And 4, promulgate rules and regulation consistent with the ministry's policies that will efficiently and effectively govern the activities and operation of the offices under our responsibilities in the agricultural sector. And 5th is to coordinate the functions and activities of the different offices, services under our responsibilities to harmonize and complement the ministry's activities. Okay. And 6 is to exercise delegated authority on the substantive and administrative matters related to functions and activities of office services under our responsibility to the extent granted by the ministry through administrative issuances. And last is to perform other related functions as may be delegated by a higher authorities or our minister. Okay. So, yun mga kaibigan, no, na napakalawak din po ang kanyang pong katungkulan bilang suporta po, no, sa ministry o minister na walang iba kung si Dr. Muhammad S. Yacoob as para sa agriculture is concerned. Kaya sama-sama ho na itaguyod, no, sa pamagitan po niya, and siguro alamin din ho natin sa kay Director pa rin ngayon. Director Andok. Kasi Director General lang. No, kung ano yung for the very short span of time. Alam po namin na busy kayo. Halot hindi na umuupo dyan, no, sa iba't ibang activities na nakaatang sa inyo po ng ating pong minister. So ano yung mga nagawa na ho niyo from very short span of time sa ating pong MAFAR? Ma'am Diggs, actually, nung pinirma natin yung appointment on November 9, immediately I was instructed by our good minister, Dr. Muhammad S. Yacoob, to perform our function immediately. So, ang unang-una na ginawa natin ay maraming, dahil ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay napakaraming aktibidades na kung saan dapat natin itaguyod. Okay. Lalo-lalo na yung mga activities in the region, activities in the provinces. So, itong nakaraang isang buwan, tayo po ay tumulong at gumawa ng some sort of policy, of course, it is within the policy of our ministry. Okay. And pangalawa, yung mga activities, lagi tayong inatasan ng ating minister na i-represent sa mga activities na hindi na niya kaya gawin dahil dahil ang ating ministry bilang isang member ng parliament ay sobrang kabisi. So ito yung good development ng nangyari na kung saan nahirang ang Director General of Agriculture kasama na yung Director General for Fisheries at
na meron ding Director General for Agrarian. Okay. So, bali tatlo kayo. Bali tatlo. Okay. So, ito yung mga maraming mga activity. Itong just last week, nandoon tayo sa Tawi-Tawi to represent our minister sa agricultural training in building peace in Mindanao na kung saan funded ng Food and Agriculture Organizations of the United Nations. UNFAO. Yes, simultaneously itong activity in-implement itong nakaraang 2.5 years sa Basulta area. Ang activity na yun ay simultaneous, meron sa Basilan, meron sa Sulu at meron sa Tawi-Tawi. Okay. So ako ang na-assign na magpunta sa Tawi-Tawi To represent the minister. to represent our minister at sila Deputy Minister Amal sa Sulu, kasama na yung sila Director General Pen Patarasa Okay. sa Sulu, Basilan. Okay. So after that, ano naman ang ginawa ho natin? Alam ko na maraming taong nag-ipon-ipon and Yes. it is all about agriculture. Yes, at kasama na yung mga activity na nung last week, sinatabi natin yung Halal Congress. Okay. Halal Congress. Kasama na yung mga banana through the kwan ng initiative ng ating AMAD. Okay. Nagkakaroon tayo ng distribution ng farm mechanization component ng rice competitive enhancement program natin. Okay. Through itong programa ay nakasaad sa Republic Act 11203. Okay. Yeah, yung rice tarification law natin. So, alam po natin na ang pinaka-in-charge po sa mechanization is ang PhilMec. PhilMec, so, is yes. that funded by the PhilMec? Yes, funded by the PhilMec. Ay meron tayong 28 na farmers cooperative, Okay. farmers association na kung saan matagal na nag-apply at duly validated ng opisina natin through our MAPAR province at mga MMO in collaboration, kasama na yung pinangungunahan ng ating PhilMec. Ito yung tinatawag natin na Philippine Center for Agriculture, Farm Post-Harvest Research and Development. How much is the cost of the 29 units? No? Ang actually 71 Ma'am Degs. Million. Ang 71 units. Okay. Ang for Maguindanao. Okay, Maguindanao. And it costs 34 million. Okay. 665 million. 34 million 665,000. Okay, so malaking tulong na rin po. Napakalaking at napakasaya yung ating mga magsasaka. Okay. So, okay. So, yun, as far as itong lately na Congress natin this week ho lamang, ano naman itong participation natin dito po sa Sheriff Kabunsuan? Ang magiging participation natin actually, merong mga committee na ginawa, I think. So, isa yung opisina natin, yung MAPAR, na kung saan mag-actively participate. Okay. So, napakaganda mga kaibigan. Marami na po nagawa si Director General Daud Lagasi, no, sa very short span of time. At syempre, alamin ho natin sa kanya kung ano ang gusto niyang mangyari o anong gusto ho niya na mangyari at makita dito po sa Bangsamoro Region for the upcoming 5 to 10 years. Ano nga ba ang gustong maging itsura as far as agriculture is concerned, sir? Okay, Ma'am Dex, actually, ang gusto natin mangyari, of course, ito yung kung tinatawag natin overall vision natin. Okay. Vision ng ating ministry na kung saan gusto natin na yung ating yung Bangsamoro region Bangsamoro region of socio-economically stable, Okay. resilient and globally competitive farmers and fisher folk. Okay, napakaganda na vision. Ito yung gusto natin mangyari
dito sa agriculture sector, actually, napakaraming naka-line up na mga activity natin. Yung mga supports, mga intervention natin sa ating mga magsasaka. So yan mga kaibigan, very in brief, gusto niyang maging masaya, masagana, no, maunlad ang Bangsamoro Region at wala na pong kinakapos ng pagkain dahil tayo po ay self-sufficient, no, kaya tulong-tulong ho natin gawin. Yun po ang gusto niya mangyari, hindi malayo pang 5 years, no, 2 years up, no, ay dapat po na tayo po ay maging masagana, wala pong nagugutom, no, and very accessible and affordable yung mga produktong pag-agrikultura. So lastly siguro, sir, alam ko na busy-busy kayo dahil paalis din ho kayo. No, ano po yung mga iba pang mga mensahe o dapat ninyong gawin na tapusin for 2021 na kasi patapos na, ano yung mga gusto pang message na ibigay ho ninyo? Ang gusto natin ang message natin ay ihabol ko lang yung meron din activity tayo ngayon ang MAPAR. Okay. With PhilMec distribution sa province of Llano del Sur. Yes. Ayun. At sa ngayon, meron tayong groundbreaking. Merong instruction ng ating minister na i-represent siya sa groundbreaking funded ng PDIF natin. Okay. Doon sa Bugawas. At tuloy-tuloy na ang punta namin sa General Santos at yung about the crafting of the agriculture and fishery code. Okay. So ang gusto natin mangyari, ang simple message natin ay dapat yung ating first is tayong public servant, we have to continue yung unity natin. Work on one common agenda and program. Para sa ikabubuti at ikakaunlad ng ating magsasaka at mangingisda dito sa ating kasakupang Barm region natin. Masaganang ani at mataas na kita, ang pinaka-promote ho ngayon ni Director Daud K. Lagasis. Thank you very much, sir, sa panahon at oras na ibinigay ho ninyo dito po sa ating palatuntunan. Magbabalik po tayo mga kaibigan, pagkalipas po lamang ng mga ilang paalala. Ano ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Sino ang pwedeng magparehistro? Lahat ng magsasaka at mangingisdang Pilipino na may edad 18 pataas ay maaaring magparehistro. Maaari ring iparehistro ang asawa at anak na tumutulong sa pagsasaka o pangingisda kung ito ang kanilang pangunahing kabuhayan. Paano magparehistro? Dalhin ang mga sumusunod: 2x2 ID picture na kinunan di hihigit sa 6 na buwan, orihinal na kopya na titulo ng lupa, kasunduan ng renta sa may-ari ng lupa o anumang legal na dokumentong patunay na pagmamay-ari ng lupa. Orihinal na government ID na alinman sa mga sumusunod: National ID, Social Security ID, Government Services Insurance System, Unified Multipurpose Identification, Postal ID, TIN card, Passport, Professional Regulatory Commission ID, Overseas Workers Welfare Administration, Integrated Department of Labor and Employment Card, Voters ID, Senior Citizens ID, and School ID para sa mag-aaral. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng MAFAR Barm sa inyong lugar. Ito po mga kaibigan, ang ating pong price monitoring update at kung saan magiging giya po o gabay ng ating pong mamimili at nagpapabili. So unahin ho natin mga kaibigan, kumusta na ba ang presyo ng ating pong major commodity, ang palay. Sa ngayon po mga kaibigan ay tumatakbo ng dati-dati po ay 16 to 19 na ngayon ay 19 pesos and 50 centavos. Good news ito ha. Then and of course ang ating pong white corn ay 14 pesos and 80 centavos.
Ang yellow corn naman ay 18 pesos and 50 centavos. So ang presyo po naman ng ating pong ito pong kopra, no, na kung saan sinusubaybayan ng Philippine Coconut Authority. Ito po mga kaibigan, sa Basilan, alam mo ninyo na ang presyo ng ating pong itong kopra ay 25 pesos ang per kilo. Lanao del Sur, 35 pesos. Maguindanao and Cotabato City, ito ang mas mahal, 42 pesos. Ang Sulu ay 28 pesos, habang ang Tawi-Tawi ay 37 pesos. Ang general average ng regional price ng ating pong kopra ay 33 pesos and 40 centavos. So dadako naman ho tayo sa presyo ng ating pong bigas. Ang imported na bigas, atong may Yasmin, may best rice na sinasabi nila, ay nagre-range po ito ng 41 to 42 pesos ang per kilo. Ang sinanduming po ay 37 pesos, ang 7-tonner is 36 pesos, ang masipag ay 34 pesos, at ang M1 ay 34. So sa atin po namang mga isda, ang presyo ng ating bangus ay 200 pesos, walang ipinagbago as of last week. Ang ating tilapia ay 180, ang barilis ay 340, hindi talaga bumababa yan ha. Ang galunggong ho natin ay 180, ang barilison ay 240. Ang ating tayang, pati na ang pusit ay 180 ang per kilo. At ngayon naman, ang ating pong dalag na malaki ay nasa 300 pesos na ang per kilo. So, sa ating dried fish naman, ang presyo ng dilis, tumaas ha. Last week ay 400, ngayon ay 500 pesos na ang per kilo. Kung sa bagay, madami-dami na yan. Ang katambak po ay 350 ang per kilo. Sa presyo ng ating pong karne ng baka, ang laman po ay 320, ang ating ribs ay 220, ang tapa ay 320. Ang hinahanap ko na presyo ay ang kambing o chibon ay wala. So far, yun po ang presyo ng ating pong mga isda. Sa ating pong chicken o manok, ang broiler ay 160, hindi talaga bumababa, parehas lang. Ang native chicken ay 270 and up, minsan pa kung dressed ay 300 to 320. So sa itlog naman ho natin per tray, ang jumbo ay 230, ang large ay ang XL ay 210, habang ang large ay 200, ang medium is 190 at ang small ay 160. Ang salted ho natin, no, ay nasa 40 pesos, 450 ang per tray. So sa ating mga gulay at saka lamas, ang kamatis ho natin ay 80 pesos, no, mahal man talaga ngayon. Ang repulyo ay ganun din, 80 pesos. Ang ating talong ay 60 pesos. Pero kung nasa Mapar Palengke ho kayo, ay talagang 30 pesos lang yan o 35. Sibuyas ho natin, walang ipinagbago, 160. Ang ating luya ay 130. Pero alam nyo, doon sa Dato din Sinswat, 50 pesos lang ang per kilo. Kasi malapit lang ang Kinibaka, ang Bulit, na kung saan nagagaling po yan. Ang OP, and of course, ang ampalaya pala is 80 pesos. Ang pipino natin is 40. Ito pong bundle ng okra is 10. Ang bundle naman ng pechay is 15. Tumaas siya. 70 pesos ang ating Chinese pechay. Ang carrots natin ay 100 pesos ang per kilo. Sa prutas natin na napapanahon, no, medyo bumaba ang mangga ngayon, 100 lang ang per kilo. Ang watermelon is 40, ang bayabas natin ay 50, habang ang pinya 40, ang ating pong saging na lakatan ay 60 pesos, and then ang ating pong durian, no, nag-specific pa siya talaga, puyat is 100 pesos ang per kilo. Sa abono ho natin mga kaibigan, naku, ang complete ay nagre-range ng 1,400, 1,005 ang per bag. Ang urea ho ay, naku, ang urea ho natin ay pumasa ng 2,000 plus. Ang ating pong sulfate ay nasa 1,000 plus. And then, ang ating muriato butas ay nandyan 1,005 to 1,008 ang per bag. So, yun po mga kaibigan, ang kabuuan ng ating price monitoring update, at magbabalik po tayo para po sa ating mga ilang announcement at mga recap. Ikaw ba ay may lupaing sakahan? Gusto mo bang magkaroon nito ng sariling titulo?
Huwag mangamba at maging isang agrarian reform beneficiary. Narito ang mga kwalifikasyon upang maging isang agrarian reform beneficiary. Isang mamamayang Pilipino, hindi bababa sa 15 taong gulang sa oras ng pagkakakilanlan o pag-screen ng mga benepisyaryo. Hindi nagmamay-ari ng lupain o nagmamay-ari ng mas mababa sa 3 hektarya ng lupang pang-agrikultura. Pumapayag na magbayad ng amortisasyon, pumapayag na linangin o paunlarin ang lupain, at dapat ay residente ng parehong barangay o munisipalidad kung saan matatagpuan ang lupain. Bilang karagdagan sa nabanggit na kwalifikasyon, ang mga magsasakang nagtatrabaho sa mga komersyal na bukid ng plantasyon ay maaaring maging kwalipikadong agrarian reform beneficiary kung nagtatrabaho na sila noong Hunyo 15, 1988 sa pagmamay-ari ng lupain na sakop ng Comprehensive Agrarian Reform Law ng 1988. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang kay Harris at Harisa, ang opisyal na mascot ng Agrarian Reform Services ng Mafar Barm sa mga numerong 0967-540-3615 para kay Harris at 0905-937-0728 para kay Harisa. Yes, mga kaibigan, sana naibigan po ninyo at naging makabuluhan para sa inyo, lalo na sa ating mga magsasakat mangingisda at ating mga stakeholders, ang ating isang buong oras na episode natin, ang mga vision ng mga pananaw po for the Bangsamoro agriculture sector, no, ay napakinggan ho ninyo. At sana po, no, ay more pa ng mga impormasyon ang mahatid namin sa inyo para lumaki po ang inyong ani at kita at syempre pa masaya ang pamilya. So for our upcoming activities, mga kaibigan, for next week, no, ay magkakaroon po ng training and training workshop on Bantay Pawas. Sa Ligwasan ho ito, Techno transfer na ibibigay diyan po sa may Salipada kay Pindaton. Ito po ay magkakaroon din ho sila diyan ng inspection and itong fisheries sector, no, nung violation ng ating mga isda, no, na pinapairal, national po ito, no, ang magsasagawa. Ang staff working training, no, sa admin po ito, no, sa by 17 and 20, no, at inaasahan din ang Fiscoral project ay magkakaroon ng year-end review. At syempre pa, ang MAFAR ay hindi magpapauli dahil yan pong overall na kaganapan na nagawa ng MAFAR Barn for the period of itong 1 year, no, 2021. At yan po, mga kaibigan, lahat ng ating mga probinsya ay lalaho. At sana po, mga kaibigan, ulitin ko pa sa inyo, handa ho tayo sa anumang oras, no, na dapat ho nating ipaglingkod sa ating mga magsasakat, mangingisda, na kung saan ang ating pati na po ang ating mga LGUs and stakeholders para po makamit po natin ang ating mithiin na lumaki ang ating ani at kita. At syempre, nagpapasalamat din ho tayo sa ating mga partner stations na kung saan simulcast po mula po dito sa ating Radyo Bida DXMS, no, ay napapakinggan ho tayo sa ating DXUP diyan po sa may UP, ang ating Dare FM diyan po sa may Kabakan, ang ating radyo natin ang Bandera, ang Voice FM, at meron pa nandiyan siyempre ang ating Maguindanao Sky Cable Channel 4 and 33. At syempre, huwag niyong kakalimutan dahil maulit-ulit po ninyo na panoorin. Alam mo namin na marang nag-ulit-ulit ang ating pong MAFAR page, no, na kung saan doon po tayo palaging nandyan at all the time ay pwede ninyong titingnan. So, sa ngalan syempre ng bumubuo ng team ng ating pong programa, halos third to the last episode for this year 2021, na of course with our Minister, Dr. Muhammad S. Yaqub, 10 ng kanya pong mga directors dito sa region at dyan po sa mga probinsya, at ang ICTS siyempre na bumubuo po nito, ang ICTS Chief ay si Engineer Musri Pamago, ang ating pong masipag na editor siyempre na si Engineer Imay Ulama, ating mga newscasters si Ma'am Connie Canlas, si Nistrin Talib, si Bea Pedrosa, si Erevani Dato sa Kaludan, and of course si Naima Mamisel, dito po sa may regional office ho natin, no, na mga newscasters sa mga probinsya ho natin. Di natin nakalimutan, nandyan ho si na William,
Usman, and of course, si Nuraima Sindato, nandyan din, so of course, kasama din natin, di makalimutan si Sam Raida, na ngayon ay supervising agriculturist na rin sila. Then of course, si Manny Camaro, hindi natin nakakalimutan dyan. Of course, yung sa Lanao, si Ibrahim Mubarak. Ang basilan natin ay si Warja. So, mga kaibigan, sa ngalan siyempre ng ating pong bumubuo, uulitin ko lang po, with Minister Dr. Muhammad S. Yacoob, at ang ating pong kasama dyan sa technical side, ito po ang inyong abang lingkod, Hadja Diggs Rahman Abdullah, nagsasabing isang mapayapa, magandang umaga. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform.